pwede isa't kalahati. Kasi baklase po ngayon mga katribya po ang ating damo, basta't umuulan, malakas po ang kanilang resistensya. Ngayon, pwede nyo po mga katribya pong subukan itong ating pong ginagamit. Basahin nyo lang po yung ating comment section. Doon sa mga nakagamit ay meron pa tayong ilalagay mga katribya po rito na abono, yung puti. Puti po natin kahit anong brand, pwedeng 2100. Basta puti. Madaling malusaw. Yan, 2 taka lang naman po yung ating gagawin para at least good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ito po, balik po tayo ulit sa ating pong trabaho. Tapos po natin na mapuntahan po yung ating farm dyan po sa kabilang area. Ngayon po mga katribya, ito na po uli yung ating pong tatrabahuhin. Ang pagbababa po ng ating mga damo bago po natin isprayin ng ating kalamansi. Ngayon po shoutout natin yung pong nag-comment sa atin na tila daw baga napapabayaan doon natin yung ating pong kalamansi at humaba po yung damo. Hinayaan po natin na humaba ito para kung saan mga katribya ay ating ibinababa po yung ating damo. Alam nyo po, bilang isang tutorial, bilang nagtuturo po sa paano po ang pag-aalaga ng kalamansi, kailangan mong pahabain po ang damo para kung magkaganon man, dumating man yung point na hindi po nyo na-spray ang inyo pong kalamansi umabot ng 1 buwan, hindi po ninyo direktang i-spray na kagaya ng ganito para hindi po masaktan ang inyo pong mga kalamansi. Kinakailangan maituro po sa inyo yung tamang pamamaraan bago i-spray ng kalamansi. Maibaba muna po ang lahat ng mga damo para nun yung inyo pong pito ng bomba ay manatili pong mababa at hindi po tamaan ang inyo pong subject. Sa oras kasi mga katribya na tamaan po natin itong ating subject, lalo na ganito katataas po yung ating damo, ang masasaktan po dyan mga katribya ay ang inyo pong kalamansi. Kaya itinuturo po natin ng tamang pamamaraan para magkaroon ng idea yung pong mga first timer. Ngayon, yun ang mga ating subscriber ko, halimbawa ay expert na siya sa ganito pong pamamaraan po ng kanyang pag-aalaga at hindi naman po tumataas po ang kanya pong damo, okay, at least meron kang kumbaga wala ka nang, hindi ka na para sa iyo ang video na ito. Ngayon, ito po ay tinuturo po natin para doon sa mga first timer. Sa mga baguhan, lalo na kapag medyo malayo ang inyong area at hindi po naaasikaso ng inyong pong tauhan ang kalamansi, tinuturo natin na pamamaraan para hindi po magsakripisyo ang inyong pong mga puno tsaka po yung mga sanga matamaan po ng ating herbicide. Kaya ito po ay sinasample po natin na hindi po ibig sabihin ay napapabayaan po natin ng ating pong kalamansi. At lalo na mga katribya na pagka malaki po ang inyo pong sakop, maluwang ang inyo pong kalamansian, may mga pagkakataon talaga na hindi mo siya sabay-sabay na madadamuhan. Siyempre, kailangan mo nang tumutok sa isang lugar. Pag malinis na isang lugar, tsaka mo naman tututukan yung kabila. Kaya pag-aabutan ka talaga na medyo hahaba ang damo. Ngayon, pag mahaba naman po mga katribya po ang damo at matataas na, ganito naman po ang ating ginagawa. Ibinababa siya para hindi po masayang yung pong ating pag-aalaga at hindi po masakripisyo ang inyo pong kalamansi. Tsagain talaga natin na ibaba. Kasi pag hinerbicide po natin yan na ganyang katataas ang damo, ang magsasaper ang inyo pong kalamansi. Ngayon, para hindi po magsaper, ito yung paraan na ating pong ginagawa, itinuturo sa inyo para at least dumating man yung point na magkaganito ang kalamansi ninyo, hindi nyo kagad-agad i-sprayin. Gagamitan natin siya mga katribya ng pagbababa ng ating kalamansi o damo at hindi po masacrifice. Yan.
Bagamat mga katribya ay medyo matagal po ang pagbababa, pero kailangan yan para sa pag-aalaga natin. Hindi po masaktan ang inyong inaalagaan. Aanin po natin ng mabilis na trabaho. Bawa, in-spray po natin ng ganito kahahaba ang ating pong mga damo. Kung ang inyo namang kalamansi ay tinatamaan, sa ayaw natin sa gusto, nakaka-apekto rin po yung ating herbicide na ginagamit kapag ka tinatamaan ng kalamansi. Nandiyan po yung siya po ay mangungulot or iba po ay magdidilaw dahil yung ating herbicide po mga katribya po ay mainit po yan. Kaya nga iba fire kung tawagin, dahil niluluto niya ang damo para siya ay matuyo, mamatay. Kaya yun po ang ating ginagawa. Kaya shoutout natin yung nag-comment na akala niya talagang sinasadya natin, pinababayaan ang ating pong kalamansi. Hindi niya alam, nasadya po natin itong pataasin para at least maturuan po kayo kung ano po ang dapat, kung ano ang maganda para po ang ating damo ay mapatay, na hindi po maapektuhan ang inyong inaalagaan. Yun po ang sagot natin doon po sa nag-comment. Hindi dahil sa pinabayaan natin, hindi natin siya naasikaso, hindi ho, kundi bagkus nagtuturo tayo kung ano ang maganda, kung ano po yung paraan natin pong gagawin para mapuksa ang ating pong damo. Kaya pinakikita naman natin sa inyo na pag ganitong nakalatag na, tsaka po natin siya ngayon paliliguan ng ating spray. At kung ano man po yung ating spray na herbicide, maya maya ay ating pong i-spray na ito. Basta't naibaba na po natin ang ating pong mga agingay. Kaya tsaga-tsaga lang mga katribya, dahil sayang po yung ating pong bunga. Kailangan ay maging smooth. At dapat ay makita nyo rin yung mga ating ginagawa at makakapulutan po ninyo ng idea. Kaya pag nagawa po natin yan, darating ang pagkakataon, masasabi ninyo, tama pala si Katribya. Kung pinanay natin ng spray ito, mangyayari, pati kalamansi ninyo, maapektuhan po ng herbicide. Sige, trabaho tayo ulit. Kaya malaki na rin po yung ating mga bunga. Although na medyo mababa na mauli ang kalamansi, pero ganoon talaga ang kalamansi pagka ganito pong patagulan, pababa po talaga ang presyo. Pero pagka naubos naman yan, baka sakali tuminag po ang presyo ng kalamansi. Ito na mga preview po yung ating naibaba, mga damo, agingay, at ready na po natin itong i-herbicide. Ayan, napalas oh. Ito muna po yung ating bobombahin lahat ng ating naibaba. Tapos susunod na lang sa ibang araw naman yung iba. Sige, tayo po ay mag-prepare na nitong ating herbicide. Okay mga katribya, tayo na po ngayon ay mag-spray na po ng ating herbicide. At pagkatapos natin maibaba na, kailangan na po natin siyang sprayin. At maganda-ganda po ang panahon at hindi naman siya makulimlim, mainit. Saktong-sakto po mga katribya po yung ating pag-i-spray po ngayon. Basta't importante mabuo po, matuyo sa dahon ng damo yung ating spray. Talab na po yung ating damo, yung ating herbicide. Yung takal natin mga katribya ay mahigit isa't kalahati. Kasi baklase po ngayon mga katribya po ang ating damo, basta't umuulan, malakas po ang
kanilang resistensya. Ngayon, pwede nyo po mga katiba kung subukan itong ating pong ginagamit. Basahin nyo lang po yung ating comment section. Doon sa mga nakagamit ay meron pa tayong ilalagay mga katiba po rito na abono, yung puti. Yung puti po natin kahit anong brand, pwedeng 2100. Basta puti. Madaling malusaw. Yan, 2 taka lang naman po yung ating gagawin para at least baka lalagyan na po natin ng ating tubig. Kailangan dyan tutulawin natin. Pag nalusaw na po itong ating abono, 1 takal, lalagyan pa natin po ng 1 takal pa para 2. Yung po kasing puting abono, mainit po yan sa dahon. Talagang nakakaluto. Kaya nga pag kayo kalamansi ay malalagyan mo niya, maluluto yung dahon ng kalamansi. Kaya isa po yan sa ating ilalagay. Kailangan yan ay tutunawin natin. Ayan. Meron namang inilalagay naman yung iba na pandagdag para naman po sa mga malambot na parte ng damo. Iba naman po yung gamot na yun. Kaya ito, hindi na natin nilagyan po ng para sa malambot. Yung nilusaw na lang po na pataba para tayo medyo makamenos. Maganda po yung kanyang pagkapatay. Pero kasi ito kasi yung dati natin ginagamit na lagyan natin siya ng abono para lumakas po yung ating herbicide. Para at least maganda po ang kanyang pagkaluto. Hindi tayo spray ng spray kasi pagka po ito mga katribya, umalpak tayo at nabuhay din yung damo, babalikan na naman natin uli. Magkakarga ulit tayo ng panibago, another gastos uli, another trabaho rin. Pakikita rin naman natin ito mga katribya po yung magiging gusar sa inyo, kung ano yung magiging resulta po ng ating spray. Although maganda naman po yung ating herbicide na ginagamit, pero dinagdagan lang po natin siya ng ingredients para maganda siyang pumatay. Dahil sa dami po ngayon mga tribo po ng damo, pagka hindi po natin siya maaawat, yun na nga, tataas. Kaya yun naman po yung sinadya natin pataasin para makita namin yung paraan paano gagawin po natin at hindi po siya ma-spray po ng mataas at maging delikado sa ating kalamansi. Sige, hindi na po tayo mag-spray na. Okay, i-start na tayo mga katribya ng ating pag-herbicide. Ayun naman ang ating lilinisin. Mga damo natin. Maganda mga tibo pag nakahiga ang ating damo. Ayan, basa siya. Pati katawan niya tatamaan ng ating gamot. Katawan, tsaka po dahon.
relax, ginhawa ang ating pong pag-i-spray. Hindi na po natin kailangan ibuwal. Medyo matagal-tagal lang din mga katribya, pero kailangan yan para hindi po maanggihan po ang dahon ng inyong kalamansi, hindi po siya saktan. Para yung ating damo ay patay na patay. Iba rito mabubuhay yung pagka po hindi po nabasa ng damo. Tatabasin na lang natin yan. Konti na lang yan mga katribya. Okay. Yan ang matitindi na tumaas sa kalamansi, ang agingay. Makati rin dito mga katribya. Pagka malayo po sa kalamansi, pwede na natin hindi po siya ibuwal. Hindi naman na siya makakaapekto sa kalamansi natin. Pwede rin po ninyo tutukan, basaing mabuti. Mabagal lang po ang ating paglakad para let me sure na mapapatay natin siya. Wow, tataas po niya. Hindi natin ito ibababa mga katribya. Nako, delikado ang ating kalamansi. Matatamaan ng dahon. Meron pa tayong pataba, kaya po pwedeng dumilaw ang dahon natin. Basa pati katawan niya. Mainit po kasi ito mga katribya, itong herbicide. Kaya naluluto niya ang dahon. Nilagyan pa natin siya ng pataba, kaya lalo pong iinit. Spray tayo mga katribya. Yan po yung diskarte natin ginagawa. After po natin na maibaba, siya po ay ating papasadahan ng herbicide. Kaya doon sa ating mga katribya na ganito ang diskarte. Pag mahaba, po nating direct kagad ay sprayin. Ibaba muna natin para yung inyo pong subject ay hindi po masaktan. Talagang ang pamatay damo, nakaka-apekto rin talaga yan basta tatamaan ng inyo pong subject. Kaya tinuturo po natin sa inyo yung pong gagawin para at least ay alam natin po kung paano diskartehan. Yan. Yan, mahahaba na itong damo natin, pero yari siya sa ating herbicide. Tsaga-tsaga lang para at least ay alam po natin ang inyo pong gagawin sakaling dumating po ang point na magkaganito ang inyo pong kalamansi. Alam nyo na kung paano diskartehan. Tayo mga katribya, nagtuturo tayo hindi para po mapuri
na puro hindi po magaganda lahat ng ating ipinakikita. Pinakikita rin natin po yung pamamaraan na kung masakali kagaya niya na tumaas ang inyo pong damo, alam nyo na ang inyo pong gagawin. Kung puro makinis at puro papuri lang ang habol natin, hindi ko po shoot ng video ito mga katribya. At hindi ko naman po hahayaan na humaba ang damo nito. Kaya para po sa ating mga ka-farmers, hindi po natin ito pinababayaan. Kami po ay nagbibigay sa inyo ng sample para makita ninyo ang inyo pong gagawin. Sakali man dumating yung point na humaba ang damo, lalo na ang ganitong pag-herbicide. Kaya take note, tayo po ay tutorial. Tuturo natin po sa inyo ang pamamaraan kung saan po nakakahiyang at nagiging mabisa ang ating pong ginagawa para mapabilis at wag pong mapahamak ang inyong inaalaga ang kalamansi. Kaya hindi po natin puro magaganda ang ipopost natin o ituturo, o hindi puro maraming bunga. Pati rin po yung konti ang bunga pinakikita namin sa inyo para kung paano dumami naman ang bunga ng kalamansi. Ayan o, gaya nito o, daming bunga niya. Kaya lang syempre mababa na ang presyo. Mintres dumadami po ang napipitas, mababa po ang presyo ng kalamansi dahil marami na pong pinagkukunan. Mintres kumukonti naman ang pinagkukunan, namamahal naman ang presyo. Kaya maginhawa po ang ating pag-spray pagka ganito ang ating ginagawa. Makikita ninyo kung gaano kaganda pagkapatay niya. At pagka yan ay natuyo na sa dahon, malinis, at yan po ay magiging patabare yung ating damo. Kaya pag hindi natin maiwasan na ma-spray ka agad, ito ang pamamaraan na ating ginagawa. Kaya hindi natin natatamaan yung ating subject, yung kalamansi. Yung ating damo na lang po ang talagang sapol. Pag ganitong kumpul-kumpulan, yung tendency na yung nasa ilalim ay hindi po siya mababasa. Kapag napatakan po yan ng ating pataba, yan, luluto na rin yan. Yan, maganda po yung oras sa ganitong pag-i-spray. Sure na hindi po uulan. Maganda ang sikat ng araw. Medyo mainit lang, pero sure ka naman na hindi mauulan yung inyong in-spray. Delikado kasi yan pagka naulan, hihina po ang ating gamot, nakaka-recover. Kaya pag nabasaan naman at natuyo yan sa ating dahon, maganda po ang magiging patay niyan. Ang advantage mga katribya, pagka nadaanan na natin ng spray itong ating binaba, hindi na siya tatayo. Hindi kagaya na pag hindi natin na-spray, tumatayo pa, lalo na yung agingay.
Kaya tumayo man, unti-unti naman na siyang mapapatay na po ng ating herbicide. Kaya mahina na po ang kanyang resistensya. Ganda yung kanyang hahaba niya. So, pwede kayo mga katribya po magsuot ng pajama kasi itong kuwan na ito ay talaga makate yung ating agingay. Hindi lang tayo nakapagjama, pero mas maganda pa rin malayo bulo sa ating damo, sa binti natin. Bilis lang po yung ating pag-i-spray. Palibasa kasi ay mababa na siya. Kitang-kita natin po yung damo natin. Ito nga, oh. Pati yung ilalim nasusundot natin dahil maiksi na. So, pagka may mataas pa, binababanan natin ang ating paa. Spray tayo. Akala mong palay na dumapa itong ating herbicide. Hindi naman siya namamatay, nakadapa na. Meron mga dahon din na natatamaan, pero hindi naman na siya ganun karami. Pero sa hindi natin siya ibababa. Sige po mga katribya, kita-kita lang na po tayo po bukas. At tuloy na lang po natin itong ating ginagawa at monitor ng ating pag-herbicide. Sana mga katribya meron po kayong natutunan bakit tayo po ay pinahahaba natin yung damo, para hindi ibig sabihin ay ating napabayaan, kundi pagkus nagbibigay po tayo ng halimbawa o tutorial na kung paano inyo pong gagawin kapag ganito ang resulta ng inyong mga damo, para hindi masaktan at maalagaan ang inyong kalamansi. Sige mga katribya, God bless sa inyo lahat. Kita-kita lang po tayo po bukas. Bye bye.